Mapagmahal na anak, masipag na estudyante, masayahin at magandang dalagita. Ganyan kung ilarawan si Tessa Marie Igay ng mga taong malalapit sa kanya. Ngunit ang kanyang mga ngiti, kailanman ay hindi na muling masisilayan dahil sa mapait na sinapit ng dalagita sa kamay ng taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya nang matagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng septic tank sa bakuran ng isang paaralan sa Danau City sa Cebu. Ang kanyang labi, tadtad ng mga sugat na sanhi ng isang matalim na bagay na siya nitong ikinasawi. Ang tanong, sinong walang kaluluwa ang gumawa nito sa kanya? Ano ang naging motibo sa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa isang dalagitang walang kalaban-laban? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng kasong ito. April 8, 2019, bandang alas 11 ng umaga. Nabulabog ang Danau City Police Station sa isang tawag na kanilang natanggap mula sa isang barangay tanod ng barangay Cogon Cruz, Danau City, Cebu, tungkol sa mabahong amoy na tila nabubulok na mula sa isang bukas na septic tank sa likurang bahagi ng bakuran ng Cogon Cruz Integrated School. Agad na tinungo ng pulisya ang nasabing eskwelahan upang alamin kung ano ang pinagmumula ng kahina-hinalang amoy. Pagdating ng mga pulis sa lugar, ang nasabing septic tank ay natagpuan nilang pinamumugaran ng mga langaw at sa kanilang pagkabigla, isang bangkay pala ng babae ang naroon sa loob nito. Tadtad ito ng sugat sa kanyang katawan na mula sa isang matalim na bagay na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa mga oras na iyon ay pinaghahanap na ni Mang Filemon Enoy ang kanyang anak na si Tessa Marie Igay, 14 anyos at nooy kasalukuyan nitong nasa grade 9. April 5 pa kasi nang huli itong magpaalam sa kanya, ngunit hindi na nakauwi magmula noon. Kaya naman nagmamadali siyang nagtungo sa paaralan ng Cogon Cruz Integrated kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae sa loob ng septic tank. Pakiramdam ni Mang Filemon ay pinagsukluban siya ng langit at lupa nang makilala ang labi ng dalagita sa pamamagitan ng kanyang buhok. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis ng Danau City, napag-alaman nilang kilala ng pamilya ng biktima kung sino ang maaaring gumawa noon kay Tessa. Ito raw ay ang matagal na nilang kakilala na si Jessie Medequillo, 34 anyos na kaibigan ni Mang Filemon at nagtatrabaho bilang security guard ng Cogon Cruz Integrated School. Ngunit ano nga kaya ang motibo ni Jessie upang gawin ang karumal-dumal na pagpaslang sa dalagita? Ano nga ba ang kanyang kaugnayan sa pamilya ni Tessa? Sa patuloy na investigasyon sa kaso, napag-alaman ng mga investigador na mula pa noong taong 2012 ay ang suspect na si Jessie na ang gumagastos para sa pag-aaral ni Tessa. Alam di umano ito ng kanyang ama at pumayag na lamang ito sa sitwasyon dahil wala itong trabaho upang ipangtustos sa pag-aaral ni Tessa. Samantalang si Jessie ay may regular na trabaho at may kakayahang suportahan ang pinansyal na pangangailangan ng kanyang anak. Ang guardhouse sa Cogon Cruz Integrated School ang meeting place di umano ng dalawa at kung minsan daw ay doon pa pinapatulog ni Jessie si Tessa. Pero ayon pa sa kanilang investigasyon, seloso si Jessie at lagi nitong pinagbabawalan si Tessa na umalis at sumama sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ipinablatter na ito ni Mang Filemon at ni Tessa noong March 25 sa parehong taon din dahil sa sapilitan nitong pag-shave ng buhok ni Tessa. Nagsumbong ang dalagita sa kanyang ama dahil sa ginawa ni Jessie. Sa galit ni Mang Filemon ay sinamahan nito ang kanyang anak sa police station upang ipablatter ang suspect.
Natakot di umano si Tessa dahil nagbanta daw si Jessie na siya'y papatayin nito kung hindi nito ititigil ang pagsama-sama sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa insidenteng ito, isinama ni Mang Filemon si Tessa sa Lapu-Lapu City kung saan siya naninirahan kasama ang kanyang kapatid mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa upang ilayo si Tessa kay Jessie. Ngunit ilang araw pa lamang daw ang nakakalipas ayon sa kwento ni Mang Filemon. Bumalik si Tessa sa Danau City nang makatanggap ito ng mensahe mula kay Jessie na kung hindi ito babalik sa kanya ay papatayin niya ito. Kaya nang hindi bumalik si Tessa sa Lapu-Lapu City, nag-alala si Mang Filemon ng gusto. Kaya kinabukasan, April 6, 2019 ay agad niya itong sinundan. Kasama ang isa pa niyang anak na babae na si Jess Ver. Tinungo nila ang guardhouse kung saan namamalagi si Jessie sa pag-asang matatagpuan nila doon si Tessa. Pagdating na mag-ama sa guardhouse, isang kitchen knife, isang tubo at isang malaking bato na puro dugo ang kanilang natagpuan, ngunit wala doon si Tessa at si Jessie. Kinutuban sila ng husto sa kanilang nadiskubre. Kaya naman dumiretso ang mag-ama sa police station upang mag-file ng missing persons report. Lumipas ang ilang araw, patuloy sa paghahanap si Mang Filemon sa nawawalang si Tessa hanggang sa noong April 8, 2019, isang masamang balita ang nakarating sa kanila na ni sa hinagap ay hindi nila akalain na mangyayari kay Tessa. Agad nilang tinungo ang lugar kung saan may nadiskubring bangkay ng isang babae sa loob ng septic tank sa bakuran ng Quagon Cruz Integrated School. Pagkakita ni Mang Filemon sa bangkay, nahirapan siyang ma-identify ito dahil nagsisimula na itong ma-decompose. Ngunit hindi siya maaaring magkamali sa ilang palatandaan sa katawan nito, lalong-lalo na ang buhok ng biktima. Masakit man tanggapin, ngunit ang kanyang anak na si Tessa nga ang nakuhang bangkay sa loob ng septic tank. Bagamat hindi nahuli ng mga pulis ang suspect sa bahay nito sa Barangay Tuburan Sur, Danau City, patuloy sila sa kanilang investigasyon upang malutas at maisara ang kaso. Hanggang sa noong April 12, 2019, nagtungo si Jessie sa kanilang barangay sa Tuburan Sur upang isuko ang kanyang sarili. Tinulungan siya ng mga ito na makakuha ng abogado mula sa Public Attorney's Office at ito ang sumama kay Jessie sa pagsuko nito sa mga pulis. Ayon sa kanyang extrajudicial confession, labis niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa sa biktima at dala ng kanyang konsensya kaya nagpasya na siyang sumuko. Labis na galit daw sa ama ni Tessa na si Mang Filemon ang dahilan at hindi matinding selos tulad ng teorya ng mga pulis kung bakit niya pinatay ang biktima. Hinamon daw kasi siya ni Mang Filemon nang gupitan niya ng buhok si Tessa. Nainis na daw kasi siya dahil lagi sa kanyang hinahanap ni Mang Filemon si Tessa. Kaya naisip niyang i-shave ang buhok nito para tumigil na ang dalaga sa pag-alis-alis at pagsama sa kanyang mga kaibigan. Hindi rin daw totoo na may relasyon sila ni Tessa. Naaawa lamang daw siya sa kalagayan ni Tessa dahil sa hirap ng buhay ng pamilya nito, kaya lagi daw niya itong tinutulungan. Ngunit ayon sa mga pulis, may mga testigo sila na ang suspect at ang biktima ay may relasyon. Ikinagalit di umano ng husto ni Jessie nang malaman nito na may ibang boyfriend ang biktima na kaedad nito. Ang obsesyon daw ni Jessie ang nagtulak dito upang paslangin si Tessa. Ayon naman sa nakatatandang kapatid ng biktima, wala silang alam kung may relasyon si Tessa kay Jessie maliban sa pagbibigay ni Jessie ng tulong sa pag-aaral nito. Noong gabi ng April 6, 2019, nagtungo raw si Tessa kay Jessie sa guardhouse upang humingi ng perang pang-allowance at pambili ng bigas. Pero dahil galit na raw siya noon sa ama ni Tessa, nagdilim na raw ang kanyang paningin kaya nagawa niya itong saksakin paulit-ulit. Pagkatapos daw noon ay binalot niya ang bangkay ni Tessa sa banig. Dinala daw niya ang bangkay ni Tessa sa septic tank
sa loob ng Colgan Cruz Integrated School kung saan siya namamasukan bilang security guard. May 100 metro ang layo mula sa guardhouse. Nagtago daw siya sa Tuburan Sur pagkatapos noon at nagtungo rin siya sa Tabuelan upang iligaw ang mga pulis. At doon sa Tabuelan ay ipinagamot nito ang sugat sa kanang kamay na nakuha niya sa panlalaban ni Tessa sa kanya. Ngunit dala ng kanyang konsensya at sa payo rin daw ng isang kaibigan, nagdesisyon siyang sumuko upang pagbayaran ng kanyang kasalanan. Humingi siya ng kapatawaran sa pamilya ni Tessa, ngunit ito ay hindi matanggap ng kanyang pamilya. Kulong ng panghabang buhay ang sigaw ng pamilya ng biktima at kung maaari nga lang ay buhay din ang maging kabayaran. Samantala, nagbigay ng tulong pinansyal ang Cebu Provincial Board ng halagang 50,000 pesos na kinuha sa pondo ng Provincial Council for the Welfare of Children o PCWC. Kinondena rin nito ang hindi makataong pagpatay sa dalagita kasabay ng panawagan nito ng mabilisang aksyon upang masentensyahan kaagad ang may sala. Muli po tayong nagpapaalala na kilalaning mabuti ang mga taong ating pagkakatiwalaan. Maging mapanuri at huwag basta ipagkatiwala ang mga anak, lalo't sila'y wala pa sa hustong gulang. Gabayan at alagaan natin ang ating mga anak upang mailayo natin sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.